Aswang sa campsite at tapik. Maganda naman doon. Makasave pa tayo sa pambayad, di ba? Sige na nga lang. Tara. Basta bantayan niyo kami ha. Ako, matatakutin ako sa dilim. Buntis? Paano nalaman? Ewan ko, tinapik daw siya. Naitulungan niyo ako. Hi Sir Alex. Ako nga pala si Cheska. Palagi kaming nakikinig sa programa mo. Gusto ko sanang ibahagi ang karanasan naming magkakaibigan sa aswang. Siya nga pala, hindi po ako marunong mag-share ng story sir, pero I will try my best to make this short. It was 2013 and 4th year high school po kami nang maranasan namin ito. 4 kaming magbabarkada. Barkada pa lang noon pero husband ko na ngayon. Ito na po ang kwento. Summer po ito nangyari sir, tandang-tanda ko pa. Araw iyon ng Huwebes kasi yun ang napag-usapan naming 4 upang hindi gaanong maraming tao sa campsite. Kapag kasi Friday, Saturday or Sunday, marami pong umaakyat doon. Maingay, gusto namin ng tahimik ng partner ko. Partner kami noon. Kaya ayun, Huwebes kami nagpunta. First time ko pong sumama sa aking barkada na mag-camping. Habang naglalakad, meron po kaming nadaanan na overlooking din. Maganda siya, patag, tapos may iilang punong kahoy sa palibot. Saktong-sakto na maglagay ng duyan. Meron daw po nakatira doon dati pero hindi nagtagal umalis din dahil na rin siguro sa mahirap po makakuha ng malinis na tubig doon. Papasok po siya paakyat ng konti. Habang nagpapahinga muna kami roon, sabi ni Alena, "Maganda pala dito. Sigurado kitang-kita ang mga ilaw dito sa bayan paggabi." "Oo, makikita talaga dito." Sagot naman ni Robert. Maganda talaga siya pwestuhan kasi makapal yung damo na kung tawagin ay hagunoy. Kung lalagyan mo ng tent, kahit papano ay lalambot kapag higaan. Matapos makapagpahinga ay dumiretso na kami. Ngunit pagdating sa ibabaw, marami palang tao taliwas sa una naming pag-aakala, kaya hindi na lang kami tumuloy doon. Madilim na noon, may mga lasing na at ang ingay-ingay po nila. Safe naman po dun sir kasi nga ang may-ari ay sundalo pero yun nga, minsan may nagkakagulo pa din tapos ang iingay talaga dahil may nag-iinuman at may nagigitara. Meron din kumakanta. Buti sana kung maganda, kaso parang nakakabulabog ang mga boses kaya hindi na lang kami tumuloy doon na sa huli ay pinagsisihan namin. Doon na lang tayo sa nadaanan natin kanina. Maganda rin naman doon, di ba? Sabi ni Alena. Sagot ko naman. Pero ang dilim-dilim doon, walang ilaw, di ba? Ay sus, okay lang walang ilaw. 4 naman tayo, di ba? Tsaka meron naman tayong dala. Ano Robert? Michael? Maganda naman doon. Makasave pa tayo sa pambayad, di ba? Sige na nga lang. Tara. Basta bantayan niyo kami ha. Ako, matatakutin ako sa dilim. Sabi ko pa kay Michael. Total may mga dala naman kaming tubig at pagkain so yun na po ang naging desisyon namin na doon na lang pumwesto. Unang beses ko kaya yun excited. Meron din po kasi kami na noon na mutual feeling ni Michael na husband ko na ngayon. Nagtayo na kami ng tent, nagluto and then kumain ng hapunan. Maganda po yung pwesto. Makikita din talaga ang mga ilaw sa syudad. Pagkatapos nun ayun nagkwento-kwento na kami, partner-partner na sa tabi ng tent. May ilaw naman po kami nun pero bago kami natulog, kumuha ng mga tuyong kahoy sina Robert at Michael at nagpaapoy po sila sa labas ng tent para iwas sa mga lamok. Yung tama lang na umuusok tapos may konting liwanag. Noong nakahiga na kami ni Alena, nakatulog kami kagad dahil na rin sa pagod. Sa tent pala kami 2 babae, sina Michael naman ay sa duyan sa labas ng tent namin. Mga bandang 12:00, nagising ako nakita ko sa may pintuan ng tent po namin sir.
Ang anino na tingin ko ay isang pusa. Magalaw ang apoy sa labas kaya hindi talaga ako sigurado nun kung pusa ba siya o aso. Hindi ko pinansin. Tahimik na sa labas. Ang naririnig ko na lang ay mga ingay ng insekto. Tulog na rin ang dalawa na si Michael at Robert. Bandang mga 2:00 ng madaling araw, nagising na lang kami sa ingay ni Michael at Robert na parang may tinataboy. Shoo, shoo. Akala namin pusa. Pagbukas namin ng tent, may hawak po silang kutsilyo. Sabi ni Michael sa akin, "Diyan lang kayo sa loob, huwag kayong lumabas." "Bakit, ano ba tinataboy ninyo?" Nang bigla na lang umungol ang aswang. Sobrang agresibo nito. Nasa paligid lang po namin naririnig ko. Si Robert ay napaupo na sa tabi namin sa loob ng tent. Habang si Michael, hindi po siya natitinag. Isa yon sa dahilan, sir, kung bakit proud ako sa aking mister. Hindi talaga siya natakot sa aswang noon. Ang pinaka inaalala ko lang po nun, sir, nakatingin si Michael sa may direksyon kung saan humuhuni ang aswang noon. Ngunit pagtingin ko po sa may bandang likuran ng tent namin, nakita kong nandoon ang aswang nakadapa. Pula ang mata at klarong-klaro ito dahil na rin sa ilaw sa apoy namin sa labas. Agad kong tinawag si Michael at sinabing, "Michael, nasa likuran mo ang aswang. Halika, pumasok ka na lang sa tent." Mabuti na lang nakalingon siya, sir. Dahil kung hindi, siguro nadumog na siya ng aswang. Nakailag siya pag-atake nito. Nasaan yung pusa, pero parang aso na sa laki. Sa puntong yon, sigaw na kami ng sigaw ng tulong at umiiyak na ako, pati na si Alena, dahil umaatake na po ang aswang. Mabuti na lang, narinig kami ng mga hikers, sir, kasi hindi naman iyon masyadong malayo mula doon sa pinaka-pinupuntahan talaga ng mga tao na camping site. Ang una pong sumaklolo sa amin ay yung anak ng sundalo na may-ari doon sa pinaka-campsite. Agad nila kaming pinuntahan at sumunod na rin yung ibang mga hikers. May dala pong shotgun yung anak ng sundalo. Kalagitnaan pa lang, nagpaputok na ito o nagpasalba upang matakot ang kung anumang umaatake sa amin. Hindi po nila alam, sir, na aswang ang dahilan. Pag-aakala nila may mga taong nang trip sa amin ng mga masasamang loob. Ngunit pagdating ng mga ito, ikinagulat nila ang nangyari. Si Michael kasi napuno ng kalmot ang kamay dahil sa pag-atake ng aswang. Matapang si Michael, kaya nabilib talaga ako sa kanya. Pinilit niyang labanan ng aswang para umano maligtas kaming mga babae sa kapahamakan. Bahala na raw na itaya niya ang kanyang buhay. 4th year high school lang naman kami noon, sir. Sabi ko pa, kung walang nakarinig sa amin siguro patay na kaming lahat eh. Ano lang naman po yung lakas namin kumpara sa aswang, diba? So ayun na nga. Paparating sila ay nawala na ang aswang. Tinulungan kami, dinala sa campsite at lahat ay hindi po makapaniwala sa nangyari sa amin. Imbis na hindi kami umiinom ng alkohol, ayun, napasubo, sir, para lang mawala ang aming nararamdamang kaba. First time po mangyari doon, ayon sa may-aring babae, na may aswang na umatake sa hikers na tulad namin. Napagalitan patuloy kami ng asawa ng sundalo, lalo na kaming mga babae. Bakit daw doon pumwesto is sobrang dilim at kami-kami lang ang nandun. Paano na lang daw kung walang nakarinig? E di ubos kaming lahat. At ayon pa sa kanya, kahit saan daw ay may aswang. Kahit silang mag-asawa kung minsan ay may nagpaparamdam din sa kanila roon kapag walang mga tao. Pero hindi naman daw po nang aano yan. Siguro, na-attract daw sa amin doon dahil kami-kami lang ang nag-camping. Babae tapos mga bata pa. Base sa salaysay ni Robert at Michael, meron daw po dumaan mga 11:00 ng gabi.
Wala umanong flashlight na dala. Hindi nila alam kung hikers ba o ano kasi hindi makikita. Huminto raw saglit iyon tapos tumingin sa pwesto namin doon. Mga 3 minutes daw nagstay tapos umalis din agad. Sabi naman nung babae, baka yun na daw yung aswang na umatake sa amin. Nadaanan kami at baka na-attract sa aming apat. Ang aswang daw po na yun ayon sa babae, mapanlin lang. Naririnig mo ang huni sa iyong harapan pero nasa likuran pala. Yun ang nangyari kay Michael. Mabuti na lang sumilip ako. Dahil kung hindi malamang sa malamang, baka may nangyari na sa kanyang masama. Matapos ang pangyayari na yon, hindi na po kami pumupunta sa mga bundok-bundok na yan para mag-hiking-hiking. Siguro kung marami, pwede pa. Pero pag 4-5, ayoko na talaga, kayo na lang. Hanggang dito na lang po Sir Alex. Stay safe always. God bless po sa ating lahat. Cheska. Second story, Tapik. Good day po sa inyong lahat, lalo na sa iyo Sir Alex. Ako po pala si Ayesha. Mag-share po ako ng kwento at pagpasensyahan nyo na po dahil hindi ako sanay magkwento pero sana po ay maintindihan ninyo ito at ma-post din sa channel nyo. Story po ito ng mama ko. Nangyari noong nag-aaral pa sila sa college, way back 1980s pa po. Ang mama ko po sir ay may kaibigang 3. Si Tita Cecil at yung nagngangalang Bebing at Nelio. Sila daw po yung magbabarkada that time. Ang pakilala ni Bebing kay Nelio sa mga magulang ng babae ay bakla upang hindi sila mahalataan na magkasintahan. Strikto kasi ang mga magulang ni Ate Bebing. Dapat makapagtapos muna bago pumasok sa jowa-jowa. Magkabarangay lang po si Mama at si Ate Bebing. Classmate from elementary to high school. Nagkahiwalay lang noong college kasi iba na ang paaralan pero lagi pa rin po silang magkakasama noon. Yung si Tita Cecil po ay nagmula sa probinsya na kilala pagdating sa mga kwentong kababalaghan. Yes po, actually ang lolo niya ay isang manggagamot sa kanilang barangay. So here's what happened. Isang araw noon, magkakasama silang 4 na pumunta sa baryo na may fiesta since malapit lang po ito sa school nila. Dumaan sila sa simbahan. Habang naglalakad, may isang matanda na lumapit kay Ate Bebeng. Si Mama ang unang nakapansin nito, sabi niya. Una sumalubong daw sa kanila tapos tinignan yung kaibigan niyang si Ate Bebeng. Maraming tao noon dahil nga fiesta. Makalipas ang ilang minutong paglakad-lakad, nakasalubong na naman nila ang matanda pero this time, hindi po napansin ni Mama. Lumapit pala ito kay Ate Bebeng na nasa likuran. Tinapik daw siya ng matanda at sinabihan na mag-iingat dahil buntis. Nagulat ang kaibigan ni Mama at napatitig sa matanda. Tahimik lang siya, hindi sinagot yung matanda, tapos dumiretso na. Dumiretso na rin po yung matanda na walang lingon-lingon. Narinig ni Mama ang katagang buntis na sinabi ng matanda na yon kaya nilapitan niya si Ate Bebeng at si Nilio tapos tinanong kung sino ang sinabihan ng matanda na buntis. Una ay hindi makasagot ang dalawa lalo na si Ate Bebeng. Hanggang sa ayun na nga, bigla na lang po siyang lumuha kasi totoong nabuntis siya ng nobyong si Tito Nelio. Lumapit na rin si Ate Cecil noon na tumitingin-tingin ng mga nagbebenta ng singsing sa tabi ng kalsada at nagtanong kung ano ang nangyari. Buntis daw si Bebing sabi nung matanda. Ha? Buntis? Paano nalaman? Ewan ko, tinapik daw siya. Sagot ni Mama. Pagkarinig ni Ate Cecil na tinapik, nanlaki ang mata nito at sinabing, sinong matanda? Hanapin daw at balikan tapos tapikin din. Pero bakit naman, Cecil? Basta tara, hanapin natin. Hinanap nila ang matanda, sir. Nakita nila
na may kinakausap naman na ibang tao sa may kanto. Ayun, nilapitan ni Ate Bebing pagkatapos ay tinapik din. Nagulat ang matanda. Hinabol siya tapos tinapik ulit. Basta ang weird po ng pangyayari na yun. Unang beses ko makakita na ang matanda ay parang naglalaro ng habul-habulan. Hindi mo alam kung naglalaro ba o kung ano, nagbibiro. Basta napaka-weird po ng kilos niya at kanyang mukha. So ayun na nga. Nagtapikan sila Sir Alex hanggang sa sinaway na ni Tita Cecil ang matanda. Natigilan na ang ginagawa niya sa paghabol sa kaibigan nila para tapikin ulit. Alam ko yung ginagawa niyo, Manang, manggagamot ang lolo ko. Ngumiti ang matanda at ayon kay Mama, sobrang weird daw at nakakatakot ang ngiti niya. Matapos noon, umalis na sila. Doon sila sa bahay ng kaibigan kung saan namiesta. Sabi ni Tita Cecil, aswang lang daw ang may kakayahang malaman kung buntis ba ang isang tao o hindi. Tinanong nila si Bebeng at Nelio. Ayun nga, nagkwento ang dalawa na yun daw ang problema nila. Totoong buntis si Bebeng pero hindi pa halata ang tiyan. Umiyak ang kaibigan ni Mama noon kasi siguradong hindi raw siya makapagpatuloy sa pag-aaral pag nalaman ng mga magulang nito na siya'y nagdadalang tao. Nakauwi na sila at kinalimutan na lang ang nangyari. Sabi umano ni Ate Bebing, gusto niyang ipalaglag ang bata pero hindi pumayag sina Mama. Kasalanan sa batas ng tao ang gagawin niya, lalong-lalo na sa Panginoon. Pinayuhan nila ito, tutal malapit na rin naman magtapos ng klase. Huminto na lang daw muna at ipagpatuloy yung pagbubuntis sa bata. Sila umanong lahat na magkakaibigan ang magiging ninang ng bata. So naging masaya si Ate Bebing. Buwan nang lumipas. Ilang days itong absent ng absent ayon sa kanyang nobyo na si Tito Nelio. Nag-usap-usap silang magkakaibigan. Binisita nila si Ate Bebing sa bahay nito dahil baka kung ano na raw ang nangyari. Ayon kasi sa nobyo niya, merong naikwento si Bebing na may gumagambala umano sa kanya tuwing gabi. Nagulat na lang sila sir pagdating sa bahay nito. Nasa ospital pala ang kaibigan nila dahil nakunan daw po. Pinuntahan nila sa ospital ayon. Hinang-hina si Ate Bebing. Doon nagkwento po siya kina Mama. Ayon sa kanya, magmula nung tinapik daw siya nung matanda, tuwing gabi ay meron daw pong bumibisita sa bahay nila na aswang. Ang bahay nila ay malapit sa pader na bakod. Isang gabi noon, nagising daw siya na sobrang naiinitan at masakit ang tiyan. May kumakalabog daw po sa bubong ng bahay nila sa mismong kwarto niya. Tapos, may kumakaluskos din sa bintana. Dikit sa bintana ang higaan ni Ate Bebing. Napansin niya, nakabukas na ang kurtina. Kahit masakit siya niya noon, pinilit niya umanong bumangon tapos sumilip siya sa bintana. Pagtingin niya sa labas, merong pusang nakapatong sa pader na nakatingin sa kanya. Malaki ang pusa, pula ang mata, at ang nakakatakot pa, may mga dugo umano ang bunganga ng pusa na yon na parang may kinain na madugo. Hanggang sa sumakit na ng sumakit ang kanyang tiyan kaya napasigaw na siya sa kanyang mga magulang. Nay, tulungan niyo ako. Pagpasok ng kanyang nanay, pagsindi ng ilaw sa kwarto, ang daming dugo sa higaan ni Ate Bebing at isa legs niya hanggang sa semento. Agad nilang dinala sa ospital. Sabi ng doktor, nakunan daw si ate. Ngunit ang nakakapagtaka po dito Sir Alex, wala pong fetus na nakita. Yun ang isa sa naging palaisipan ng lahat. Sabi naman ng doktor, baka meron lang daw iniinom si Ate Bebing na gamot kaya natunaw ang bata. Ngunit nang tanungin namin siya, kahit nga soft drinks ay hindi siya masyadong umiinom dahil iniingatan niya ang kanyang pagbubuntis. Pero kung si Cecil ang tatanungin ayon kay Mama, kinain umano ng aswang ang anak niya dahil nakapasok daw ito sa kwarto at yun na umano ang nakita ni Ate Bebing
na pusang nakapatong sa ibabaw ng pader na may mga dugo ang bunganga. Nag-anyong pusa lang umano yon, pero aswang na talaga. Yun na umano yung matanda, nasundan siya dahil lamang sa topic. Maraming salamat po Sir Alex. Sana ay maipost nyo rin po ito. Mag-ingat po tayo. Kapag may tumapik po sa atin na hindi kilala, tapikin din po natin pabalik. Hanggang sa muli po, God bless sa inyong lahat. Aisha. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating mga members, no, mga kaibigan na walang sawang sumusuporta po sa atin kahit sa ganitong paraan po. Ayan, binabati ko unang-una sa bagong nag-join si Ma'am Jean. Kay Jim Semilia, 32 months member na. Jaber Amindato, 3 months. Susan Dorn na 7 months member na. Kay Jonizel Alviola, 27 months, Cheng's Channel 16. Kay Samantha Cruz na 7 months member na. Ayan, thank you po Ma'am Samantha Cruz dahil sa kanya po yung pinakamahal na member, no? Idol ang tawag. Thank you po. Kay Luis Elmido na 26 months member na, Rancid Horror Story 7. Kay Jeffrey Bunyad, 26 months member na. Rose Kim na 18 months member na. Mike, 33 months. Last but not the least kay Madam Rosary Jayarante, 9 months member na. Ayan, maraming thank you po sa inyong lahat mga kaibigan sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programa. Siyempre yung show ng support sa pamamagitan ng membership. Again, taus-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat and advance Merry Christmas. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.